Hello guys, so magtakal ka karon so no, kaning sa to ang database administration and security no. So first na to buhaton is mag-set up tao database. So pag set up our database, itong buhaton na nga ni is we're gonna create we're gonna query create database, then pangalan sa itong database company DB. Okay, then ito na siyang i-go. Then we have our database. Now mag-set up tao kaning sa pag kaning mag-set up tao gani user and privilege no. So atong una buhaton sa atong task here is mag mag-assign tag privileges or select, insert, update and delete. So mag-create tag isa ka admin user with full privilege, then isa ka staff nga limited lang iyang privileges no. Dili siya maka-delete. Okay, so first atong button is si admin. So for this, atong button lang is create user, create gapon ta no, create user, pangalan sa user, admin user, then paano to siya, host, address, then identify na to siya by strong password, then hindi rin natapos sa nakakuha na to no. Naman na to sa mag-create user. Now, mag-grant na tao kaning privilege siya. So, itong button na grant query, then our privilege. Our privileges. Then, butang tag on para i-specify niya kung asa dapit. So unsa nga database. So, pangalan sa database. Then after that, ikaw na to siya, ibutang na to kung kinsa nga user. Ato siya i-grant ang tanang privileges. So, kung ano, no? Kita ninyo. Then, flash na to ang privileges. Now, let's try. Okay, so, para. Gano'n siya, no? Now, let's try creating pa, no? Same one, pero na, di siya makadelete. So, stop, okay, stop. So, same lang gyapon siya. So, di na ako ikon is ano, pero diri at instead of granting all atong ibutang i-grant mo na to kay si ano lang select insert update no wala ang kan wala ang ato ang sa ano wala to ang delete. Okay, so ano siya guys, okay siya. Okay, now let's move sa ano no, sa kaning user overview no. So since we're using localhost here, dili na to siya magamit ang kaning account nato nga gibuhatin nato siya malagin. So here, let's move on sa ano. So sa tong gi-create nga account, so mo niya tong unang gi-create nga account to. So as you can see, si admin na siya password, okay, gibatan na siya password. Then for global privileges, naka all privileges siya. So means na tanang privileges na siya sa tang staff atong nagagamit siya password, yes. Then for privileges, usage. So pwede na to na siya ma-edit. So itong buhaton na um, dili na to siya butangan o gano, delete. So ana lang ang pag ano sa ano sa to ang user. So manang kuan pag 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 grant silang privileges delete query. So makita ninyo goods na siya no. Pag i-login na nimo si staff dili maka-delete, then si
admin naman is all privileges pwede sa iya ha. Okay? So, mag-move na to sa ano, sa task 2, data, protect data from loss and corruption and unauthorized na access. Now, sa kaning sa task 2, ang atong buhaton na ni is ano, kaning mag ano ta, mag since na naman tay table no, ang atong buhaton na ni is magkuha na lang ta no sa security practices no. So principle of least privilege no. So atong buhaton na sa kani first na to nga practices is mag-give lang tao kanang only uses sa minimum permission na kailangan lang nila, so dili ni mo all kan gani privilege gani no, then magbutang tawag strong password policies, like mag-use ng complex na password for all database uses, no? Then, SQL injection awareness, always mag-use ta og prepared statement sa applications para ma-prevent ang injection attack. So, muna ninyo how these kaning mga practices naga-protect sa atong databases. So, this privilege nagalimit siya og damage siya to ang compromised accounts. Then, strong password nagareduce siya og risk sa unauthorized access kay isod man ni crack ang password. Then, injection ang prevention, mag-stop siya, makastop, i-stop niya ang attackers na kuan para ma-manipulate ang atong SQL queries. No? So, mana ang kuan ang sa ano sa tawag ani kanang kanang sa protect na sa databases no. So mag-move na ta sa task 3 na to no, sa recovery and backup and recovery management. So first na to buhaton na we're here, mag-create tag backup no. So pag create tag backup guys is super easy lang yun siya no. So for creating backup kailangan lang nato siya i-export. So i-click lang ninyo mo export nga button. Then paano na naka-format naman na SQL. Depende na sa mo unsa gusto nimo nga format, XML ba, kani JSON ba, CSV ba ano etc. So atong pilihan lang ani na kay SQL. Then after ana nanatay kuan, nanatay file. So i-save na lang nato na no, sa secured nato nga kuan. So, i-secured lang na nato siya no. So ana ra pag-create og kaning backup no. So super easy lang kayo siya. Ana ra kadali, dili na nimo kailangan nasulod nimo sarili. All you need to do is ano lang talaga is ano lang siya i tawag gani kaning ato aron lang siyang i-kuan gani i i-export lang ato, okay? So try na to siya i-ano siya no kanang i-delete na to ning kuan ba na to table daw. Ato siyang i-drop kung maka-recover ba gyapon nato siya. Okay, I think that's the wrong one. Ito is okay. Operation. Let's try to do ano drop the table. Okay, so nawala siya no. Then, dili na mosulod tong backup no. Pangitaon lang to ninyong file ninyo. Company DB, okay. Inyo ra nang i-upload. Then, i-import na ninyo. Pag import, wala. Ano siya tanan. Tanan na to pan. Ana lang gid siya kadali no. Ana ra gid kadali ang pag ano, pag kaning pag ano, pag create of backup no. Simply export lang. Then, para ma-recover na to tong file or ang atong data, export na to nimo yung mga kuan, na-create na backup. Ana lang kadali. Ana rin siya kadali no. So, para I think that's pretty much all about this ano no sa kaning um kaning atong lab activity 3 F4 rather. So atong timan-an man gid no is be wise when magkanta mag-assign tag privileges. Sure yun na to nga ang atong gi-assign nga user is kuan siya kanang kuan lang kung unsay required niya nga privilege no, mora to imong i-assign sa kaning nga user. Then kuan gid siya dapat kuan pud ding pag magkuan ta mag kaning mag-develop na tawag
kan website, application, make sure nga magamit yung preferred statement para maiwasan ang kaning kuan no manipulation sa query no para dili ma-attack ato ang kuan ato ang database or data dili siya kuanan siya o di siya kuan magamitan og SQL injection. Okay? I think that's pretty much all sa atong task no. And also, I forgot to mention nga, magkanta o kano kaning practices, no? Ang security practices, kan gid kani. Gipang mention naman ako to, no? Pinakauna, nga least privilege, SQL injection awareness, then ang kinalasan din, no? Na-forgot na ako nga i-mention is ang strong password policies na. So, dapat pag mag-create tao kaning user, dapat ang password na lisod i-crack. So, mag-create tao ko ang strong password like kung unsa may inyong gusto na password like na siya symbol na ba siya number na ba siya capital letter ana etc. Basta as long as strong gid ang password so mao ra ito tanan no